Hindi ba totoo yung sinabi ni Honorable Erwin Tulfo na yung mga dating operator ng Kweting, sila na rin ang may hawak na ibang franchises ng lotto operations? Would you know that? Para pong sabi nila yung dating mga weteng, yun ang illegal, ngayon nilegalize na yes. At totoo rin po ba na sila po ang may hawak ng iba-ibang franchises sa iba't ibang lugar ng ating bansa? Hindi ko naman po makilala ang mga... Pakisagot nyo lang po yung akin. Hindi ko naman tinatanong kung kakilala po nyo sila. I'm not privy to that po, sir. Mr. Chair. Congressman Erwin Tulfo, then Congressman Gomez. Mr. Chair, yun po kasi yung dikta ng mga may hawak ng franchise. If you remember, kasagsaga ng weteng, gusto nating illegalize ang weteng. So, ang nangyari doon, ginawang franchise, ginawang STL Kuno. If you look at the list of PCSO, Mr. Chair, tignan mo kung sino ang mga may hawak ng franchise. Hindi ko nababanggitin. Baka malaglag yung mata mo. Dahil yung mga nag-operate ng illegal na weteng, sila din ang may franchise. And of course, definitely it's beyond the control of PCSO then in fairness po to them. Nilagay daw po nila yon because I did that story when I was a journalist. Nilagay nyo para safety measure kasi yung isang franchisee, yung may hawak ng franchise, Mr. Chair, idideklara lang sa PCSO na kumita lang siya ng 50,000 ng buwan na yon. So naglagay sila ng limit ng cap. At least ito ang ibigay mo. Hindi nga po maganda pero kasi wala talaga matanggap ang gobyerno. Pangalawa, Mr. Chair, ito, hirap na hirap ang pulis natin, NBI. Paano? Yung may ID, sir, dalawa ang kanya hawak na taya. Ito, i-remit niya. Because yung STL operator, siya rin nagpapatakbo ng illegal. I-remit niya yung malaki dito sa illegal, konti lang i-remit sa PCSO. Pero pag tumama, PCSO magbabayad. That is what is going on, Mr. Chair. Oh my goodness. Mr. Chair. Congressman Gomez and then Congressman Acop. Mr. Chair, regarding sa quota ng PCSO, all of their transactions are electronically transmitted. Ibig sabihin nito, Mr. Chair, lahat ng transactions nila are supposed to be recorded. Correct? Tama ho ba? Electronic na ang gamit ninyo, di ba? Hindi po. Hindi pa rin? Opo, nagpapataya sila sa ano. So, paano yung daily ninyo na reporting sa PCSO? Hindi ba nagsasara kayo ng gabi na alas 8 para i-report na yun? Yun po, bali from the authorized agent corporation, sila po yung nagsasabit ng sales. Then from those electronic transactions, dapat makita na natin kaagad kung ilan yung pumapasok sa kanila na pondo. Daily po, meron silang daily sales report. Tapos meron pa kayong cap, ganun ba? Opo, at the end of the month, ito total po namin kung na-meet nila yung kanilang So kung sobra, po, parang nire-reflect din. Hindi, actual sales, yun po yung nire-record. Sinabi mo kasi may cap eh. So Opo. pag sumobra yung taya na legal, Opo. kanila na yon. Hindi po. Basta kung anong dineclare nila sa PCSO, yun na po ang nire-record ng PCSO. So, in short, wala akong nagsasubmit na negative. Well, hindi po dapat negative. Hindi. So, walang nagsasubmit. Wala po. No, Dapat kasi sobra. Opo. Yun ang problema, Mr. Chair. Dapat nare-reconcile nila yung digital transactions nila based on that. Mr. Chair, if I may add after Congressman Gomez. Congressman Acop, it's okay for you to yield for a while to Congressman I Erwin will just Tulfo. add, Mr. Chair, sa sinasabi ni Congressman Gomez, tama po yun. Hindi po sila, may mga instances na hindi sila digitalized. Pero as per my conversation with the GM a couple of weeks ago, and I did my interviews over the radio, in fairness naman, they're doing something about it. Kaso nga, Mr. Chair, paano ko mismo yung may hawak na franchise ang gustong gawa ng kalokohan at wala pa silang safety measures sa safety net. So, ang kawawa lagi yung gobyerno kasi umaasa lang sila doon sa remittance
ng franchisee or ng may hawak ng franchise. Kung ano sasabihin niya, ito lang kinita namin. And that has been a problem since Pinoy time pa po yan, Mr. Chair, since PGMA pa. Problema na yan, hindi mo talaga makita yung record kung magkano ang income nung may hawak ng franchise because tinatago niya. Ipapalabas niya lang yung gusto niya para maliit ang ibabayad niya sa PCSO, maliit ang ibabayad niya sa tax. Pero in reality, millions. Dahil kagaya niya, Mr. Chair, tumatakbo yung kabo, yung kolektor talaga na may ID na sinasabi ni PNP. Paano niya huhulihin? Eh, sasabihin niya, may ID ako, yung pala, nangongolekta rin siya ng wetting. Ito hindi naman niya idideklara yon. Mas malaki po ang kinikita kasi sa wetting. Konti lang nire-remit sa STL, sa PCSO. Pag tumama po, PCSO ang magbabayad. Kaya nga. So, Madam, will you confirm na tama yung sinasabi ng mga congressman dito? Naman po kayong Tama? mag-reason po. Kasi basta sa operations lang po kami, yun lang yung sinusunod namin. Kung ano yung approved sa kanila. But of course, the board of the PCSO can change the policy, di ba? With regards to the operation ng STL, no? Di ba? Kaya naman, di ba? So we'll be inviting all the board members. Mr. Chair, Yes, Congressman Nakop, please. just to follow up that issue, this issue was taken up by the Committee on Public Accounts during the incumbency of Honorable Danny Suarez. And Iha, nasaan na si Madam Gabuyo? May previous commitment po. Kaya hindi naka-attend. Dapat Kasi siya po siya ang talaga yung naalaala ko na sumasagot sa mga katanungan namin noon. Opo. At anyway, nagkaayos na ba yung inyong chairman at saka yung presidente ninyo? Di po namin alam yan. Nagsisinungaling ka yata, Iha. Di naman po. Di talaga. Ibig mo sabihin, Personal. kayo ang nandun, hindi nyo alam na may sigalot sila. Samantalang kami na nandito sa Kongreso, alam namin na may sigalot. Sagutin mo ako, Iha. At baka ng tama. Hindi ko po, sir, personally po, hindi ko alam yung kung anong meron. Officially. Sige. Officially, wala naman po kaming kasi kami sa GM lang naman po kami. Okay. Wala po kaming sa chairman's office. Noong bang investigasyon nung panahon ni Honorable Suarez, nasaan po kayo? Hindi po ako nag-a-attend. Hindi, nasaan po kayo? Anong opisina po kayo? Baka po, sa STBR po, Southern Tagalog and Bicol Region Na STL. Department po ako. STL Operations. Sa lang po, may loto, may STL. Okay, sige. Hindi ba totoo yung sinabi ni Honorable Erwin Tulfo na yung mga dating operator ng Hueting, sila na rin ang may hawak na ibang franchises ng Lotto operations? Would you know that? Para pong sabi nila yung dating mga weteng, yun ang illegal, ngayon nilegalize na. Yes. At totoo rin po ba na sila po ang may hawak ng iba-ibang franchises sa iba't ibang lugar ng ating bansa? Hindi ko naman po mga kilala ang mga... Pakisagot nyo lang po yung akin. Hindi ko naman tinatanong kung kakilala po nyo sila. I'm not privy to that po, sir. Mr. Chair, may I request that the head of the operations department, insofar as STL operations are concerned, be invited kasi hindi alam nitong ating resource person yung sagot sa aking mga katanungan. Okay, we will be inviting the COMSEC is hereby directed to invite the operation office of the PCSO with regards to the query of Vice Chairman Nakop. Go ahead. Thank you, Mr. Chair. Yung pong pinakita ni Chairman Dan Fernandez na pinag-replisan ng betting, authorized ba yun according to your circular? Pwede pong i-check. Meron kaming authorized Hindi yung mag-isa stations. na tao nakaupo lang doon? May authorized stations po kami. May approved Kaya authorized nga, stations. according to your circular, may betting stations kayo dapat. Official betting stations. At may mga tauhan kayo na iikot
with the proper identification para kumuha ng mga pusta. Di po ba? Yun ang inyong circular eh. Parang di na po. Ha? O hindi mo alam yung ito? Nag-inspect po. 2020 Small Town Lottery Revised Implementing Rules and Regulations. In-inspect po ng branch manager Hindi ang nga, aming stations. hindi po ba tama na dapat meron kayong official betting station? Opo, meron. Yes. At meron kayo yung mga tao sa betting station na parang iikot, may ID para kukuha ng pusta, di po ba? Opo, lahat sila dapat naka-ID at saka naka-uniform. Yes. Pero dun sa pinakita ni Honorable Dan Fernandez kanina, yung ating chairman, may mag-isang tao nakaupo at kumukuha ng mga bets. Yung ba pinapayagan ninyo? Basta po kung dapat yung station, pwede pong i-check namin kung Hindi po yun ang approved katanungan ko. station. Pinapayagan nyo po ba yun? Hindi naman po ganun ang station eh. Mayroon Tinatanong ko po kaming- kayo, pinapayagan nyo po ba? Hindi po dapat. Hindi dapat. Pero nangyayari kasi may ebidensyang pinapakita yung aming chairman. Diba? Huwag na kayong magtago. Kasi napalapas na lahat ito nung last hearing pa. Diba? Yun ang katotohanan talaga. Yung sinabi ni Honorable Tulfo, katotohanan talaga yun. Kasi the records of the hearing of the Committee on Public Accounts before, naandun. Kung gusto mo, huhukahin ko para ipakita ko sa iyo eh. Diba? Kasi membro rin ako noon dun eh. So huwag nyo na kasing pagtakpan. Alam nyo naman to eh. Kung alam namin, galing naman sa inyo lahat yung ebidensya noong kami nag-hearing eh. Galing sa PCSO. Kasi, ang importante lang sa inyo, yung amount, ano nang tawag nyo ron, doon sa dapat monthly na ibigay ng franchise holder. GMMRR Oh, po. yun din ang inaasikaso ng lotto operator. Masatisfy lang niya yun, pero yung iba doon, puro illegal na. Kasi yun din ang problema ng PNP. Kagaya ng sinasabi ni General Lucas. Uhuli nga sila nung kumukuha ng pusta, pero yung operator ng lotto gagawa ng certification na yan ay mga tao namin at legal yung ginagawa. Noon pa nangyayari yan, Iha. Oh, if you do not know that, ay hindi ko alam kung saan po kayo nanggaling. Meron din po kaming listahan na pinafurnish sa PNP sa mga law enforcement agency na mga yung mga nagpapataya po ng aming STLAAC. No. May listahan po. Sige. Papasok na kasi tayo dyan eh. Ginagawa rin excuse ng PNP yun para hindi nila hulihin yung mga kobrador ng wedding. Galing po ako dun sa kapulisan eh, kaya alam ko po yan. Yun ang yung katabi mo nga, tumatango eh. Totoo. Pero matanong ko po kayo, meron na ba kayong inalisan na prangkisa dahil sa pagbabiolate ng inyong circular? May mga nata-terminate naman po kami. Ano ang dahilan? Basa. Meron na basa. Wala naman. I do not know, Mr. Chair, whether the resource persons from PCSO are the proper persons who would answer the questions propounded by this representation. Yeah, that's the reason why we will be inviting. Sige, go ahead. Mas magaling si Madam Gabuyo na Yes sumagot po, noon ng mga AGM po tanong kasi dahil siya. siya yata ang head nito. Opo, masano niya yung area. Ah? Kani po, Region 4, sa Region 4A lang po.